Kaunting tiis pa. Pag presidente na ako, ihahanap kita ng lalaking para sa'yo. Maaari ka nang mamasyal at makipagkaibigan. At kapag okay na ang lahat, pwede ka na mag-asawa. Para wala ka nang aalalahanin pa. Ayos ba yun, anak? Papa, please makinig ka sa akin. Hindi nagpakamatay si Mama. Naalala ko ang lahat ng nangyari. Bago ako pumasok sa kwarto, patay na po si Mama. At biglang may nagtakip na mga mata ko. Kaya hindi ko agad nakita kung sino sila. Pati bibig ko tinakpan nila. Ana, ang nangyari nung nakaraan ay nangyari na. Kaya ngayon, kalimutan mo na. Yun ang totoo, Papa. Pumasok ang babaeng yan sa kwarto. Si Miriam. Sigurado ako, siyang pumatay kay Mama. Ana, huwag ka na magsalita ng ganyan. Pero pa... Mangako kang hindi mo na uulitin yan. Kapag narinig ng iba yan, ang mangyayari, hindi ako makakakilos na maayos at makakasama para sa'yo. Ana, imahinasyon mo lang ang lahat dahil nakaranas ka ng isang bagay na naging sanhin ng trauma mo nung bata ka. Hindi po ganun pa. Magdamag na umiiyak si Mama kaya binigay ko sa kanyang gamot niya pero... Ana, hindi ka ba titigil? Anak, ginagawa mo ba ito para mabigo ako? Ganun ba? Pa... Kung magsasalita ka pa ng ganyan, hindi na kita makikita kailanman. Naiintindihan mo ba? Papa... Ganyan nga. Magpakabait ka, anak. Oh. Ganyan nga, anak. Patawarin mo ko, Ana. Maghintay ka pa ng kaunti. May gusto akong itanong sa inyo, Papa. Ano yan? Minahal niyo po ba si Mama? Ano? Oo naman, minahal ko siya. Kaya nga ikaw ang naging anak namin. Totoo po bang ginamit ako ni Mama para i-blackmail niya kayo? Ano? Miriam Choi, walang hiya ka talaga. Kaya ba pinalayas niyo ako at si Mama? Ana, yun ay usapan ng matatanda. Matanda na po ako pa. Gusto ko pong malaman. Ana, ayoko na sanang pag-usapan ang nakaraan. Bakit po? Hindi ba ang sabi niya minahal niyo si Mama? Pero nung patay na si Mama, at sa pilitan akong dinala sa ibang bansa, bakit hindi man lang kayo nagpakita sa akin? Bakit parang wala kayong pakialam sa amin?